Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ang makapal na sobre mula kay Mr. Baltazar. Tinitigan ko yung mabuti saka namamasa ang mga matang tumingin sa kanya. Marahang pagtango ang isinagot nito sa akin habang seryoso ang mukha nito na hindi inaalis ang mga mata sa mukha ko. You are monitored from now on, Almira, tulad ng sinabi ko, personal mong allowance ang perang iyan galing sa kliyente ko. At ang gusto ni Madam ay alagaan mo mula ngayon ang sarili mo, indicated sa agreement ang lahat ng dapat at hindi mo dapat gawin mula ngayon hanggang sa makapanganak ka, at sana ay binasa mo at inintindi mo ang lahat ng nakasulat doon, dahil pirmado mo na iyon, alam kong matalino kang bata at may moral tulad ng tatay mo kaya umaasa ako na hindi mo ako ipapahamak sa sitwasyong pinasok mo. Napalunok ako at napakurap, moral, sa sitwasyon ko ngayon ay sino pa ang makakapagsabi na may moral pa ako? Moral bang matatawag na ibinigay ko ang sarili ko sa isang lalaking ni sa pangalan ay hindi ko kilala? Natanging anino lang ang nasal ayan ko sa buong magdamag na pag-angkin sa katawan ko. Napumayag akong magdalang tao para sa pamilyang hindi ko alam kung saang lupalop ng mundo matatagpuan. At higit sa lahat, moral ba ang tawag sa pagsang-ayon kung ibigay ang lahat ng karapatan sa magiging anak ko sa sandaling mailuwal ko ito? Ngayon pa lang ay parang hindi ko na maisakmura ang sitwasyon kinalalagyan ko at ang napakalaking kasalanan na ginagawa ko. Pero pinili kong gawin ito para sa nag-iisang taong kakampi at karamay ko sa buong buhay ko. Kailangan kong gawin ito para madugtungan ang buhay ng aking ina. Kung may pagpipilian ako, hinding-hindi ko gagawin ito. Pero wala, at hindi ko kayang panuurin na lang si nanay habang unti-unti siyang iginugupo ng karamdaman niya. Sa ngayon ay wala nang ibang mahalaga sa akin kundi ang buhay at kalakasan niya. Siya na lang ang meron ako at ipinangako ko kay tatay na gagawin ko ang lahat para protektahan at alagaan si nanay tulad ng kung paano niya kami inalagaan at minahal. Tandaan mo na maimpwensyang tao ang katransakayan natin dito. At bago mo patangkain na bawiin o lumabag sa kahit kaliit-liitang detalye ng kasunduang ito ay buhay ng nanay mo ang nakasalalay dito at maging ng kinabukasan ninyong mag-ina. Transaksyon. Muntik ko nang makalimutan na ang lahat nga pala ng ito ay may malaking halagang kabayaran kapalit ng napakalaking pagbabago sa buhay ko, kinagat ko ang pang-ibabang labi ko upang itago ang pamamasa ng mga mata ko habang nakayukong tumatango. Kung wala ka ng ibang katanungan ay maaari ka nang umuwi sa bahay na taytirhan mo pansamantala, antag nito na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Si nanay po, kumusta po ang kalagayan niya? Tagumpay ang operasyon sa nanay mo at kailangan na lang niyang manatili pa ng ilang linggo sa hospital para tuluyan na siyang gumaling. Huwag ka nang mag-alala dahil may caregiver na rin akong itinalaga para mag-alaga sa kanya hanggang sa kailangan niya. Kaya wala ka nang dapat isipin pa at ipag-alala at leon ang kabilin built-in ni Madam na isa sa hindi mo dapat gawin. Kailangang mayroon kang peace of mind para hindi maaapektuhan ang ipagbubuntis mo. Pinaglapat ko ang mga labi at nakayukong tumango, marami akong katanungan pero tulad ng sinabi nito ay may pinirmahan akong kasunduan at isa doon ay hindi ko dapat alamin ang anumang tungkol sa ama at pamilya ng ipinagbubuntis ko. Tinawag nito ang waiter at iniabot ang bayad sa kinain ko na hindi man lang sinilip kung magkano ang dapat niyang bayaran, pagkatapos ay ibinilin na hindi na kailangang suklian pa ito. Bukod sa apelyido nito at pakilala ni nanay na kaibigan nito ni tatay at kasamahan dati sa trabaho ay wala na akong iba pialam tungkol dito. Ilang beses ko lang siya nakita at iyon ay noong inilibing si tatay ng 14 years old pa lang ako. Ang pangalawa na pagkikita namin ay nang tulungan niya kami noong mga panahong akala ko ay tuluyan na rin akong iiwan ni nanay. At ang mga sumunod ay ako mismo ang lumapit sa kanya na nagdala sa sitwasyon mayroon ako ngayon. Mabait si Mr. Baltazar. Katunayan ay magaan ang loob ko sa kanya. Siguro ay bukod sa marami na itong naitulong sa amin ay nangungulila rin ako sa ama at sobrang namimiss ko na si tatay. Kung buhay pa sana si tatay ay siguradong hindi ko pagdadaanan ang lahat ng ito. Siguradong hindi siya papayag na magdusa at maghirap kami ni nanay. At mas lalong sigurado ako na hindi siya papayag na gawin ko ang lahat ng ito kapalit ng dangal ko. Pero wala na si tatay, 5 napakatagal na taon na ang lumipas mula nang tuluyan niya kaming iwan ni nanay. Puro hirap at kalungkutan lang ang pumuno sa 5 taon na iyon sa buhay namin. Ni hindi ko nga matandaan kung kailan ko huling nakitang ngumiti si nanay at naging totoong masaya.
Pakiramdam ko ay hindi lang 5 taon ang lumipas kundi isang napakahabang panahon. Napakahabang panahon na unti-unti tumunaw sa masasayang alaala at tila pagguho ng mga pangarap namin para sa aming pamilya. At ngayon ay panibagong yugto na naman ang sisimulan kong pasukin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng desisyon kong ito. Pero isa lang ang tiyak ko, ang kaligtasan at maayos na buhay para kay nanay ang magandang kapalit ng lahat ng sakripisyo kong ito. Nasa labas na si Greg, ang magiging driver at bodyguard mo sa villa, antad nito na nagpabalik sa diwa ko sa kasalukuyan. Huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan ang batang iyon. Pamangkin ko siya at sinisigurado ko sa yung ligtas ka sa kanya at maaari mong ipanatag ang loob mo kapag kasama mo siya. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. In 2 weeks ay may doktor na bibisita sa villa for your check-up. Once it's positive, wala na tayong magiging problema. Napakagat ako ng labi habang pinakikinggan ang lahat ng sinasabi nito. Ramdam ko din ang pag-init ng mukha ko. Sa lahat ng ito ay si Mr. Baltazar ang nakakaalam ng bawat detalye at hakbang upang maging matagumpay ang kasunduang ito. At ang nangyari kagabi sa amin ng estranghero nitong boss ang tinutukoy nito na hindi ko maiwasan ang mailang at mahiya sa tuwing mapag-uusapan. Tila naman nakahalata ito at nakakaunawang sinulyapan ako. Don't worry, Almira, everything will be alright. Seryosong saad nito sa kabahagyang ngumiti. Kung wala ka ng katanungan pa ay ipapahatid na kita kay Greg, at huwag kang mag-atubiling magsabi sa kanya kapag may kailangan ka kung hindi mo ako makontak. Okay. Pilit akong ngumiti sa katumango, saglit akong pumikit ng mariin sa kahumugot ng isang malalim na paghinga. Welcome to the surrogacy world, Mira. Nag-iinat na bumangon si Mira sa maliit niyang kama, umupo siya sandali at inikat-ikot ang ulo habang hawak ang batok na medyo nang alay sa pagtulog. Napasarap na naman ang tulog niya dahil sa sobrang pagod at mukhang hindi na nagawang kumilos pa mula sa pagkakahiga kagabi. Sumulyap siya sa nakaawang na bintana, medyo madilim pa sa labas. Tumayo siya at sinimulang ligpitan ang higaan, 5:00 pa lang ng umaga pero tulad ng dati ay kailangan niya ng gumising. Bumaba siya upang maghanda ng almusal, pero bago yun ay sinilip niya muna ang kanyang nanay sa kwarto nito. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mahimbing nitong pagtulog, medyo napapanatag na ang loob niya dahil ilang araw na ang nagdaan na hindi ito dumadaing ng pagsakit ng kanyang tiyan. 5 taon na mula nang mamatay ang kanyang tatay mula sa aksidente. Nabangga ang minamaneho nitong kotse nang minsan pauwi na ito mula sa paghahatid sa amo nito sa Subic. Family driver ito sa pamilya Cervantes na isa sa mga mayayaman at maimpluwensyang pamilya dito sa lalawigan ng San Vicente. Mula pa binata ay nanilbihan na raw sa pamilyang iyon ang kanyang ama kaya nang mamamatay ito ay binigyan sila ng malaking halaga bilang pasasalamat sa serbisyo nito at pati na rin ang pagpapalibing dito ay sinagot na rin ng pamilyang Leon. Pero naubos din ang perang ibinigay sa kanila sa pagpapagamot sa kanyang ina. 1 buwan pagkatapos ilibing ng ama ay nagkaroon ito ng severe depression. At dahil wala naman silang ibang kamag-anak na pwedeng miyenggiyan ng tulong para gabayan siya sa pag-aalalaga sa ina ay pumayag siya na dalhin ito sa Maynila upang doon ipagamot. Bukod sa wala rin naman siyang kakayahan na alagaan ito sa kondisyon nito noon. Sabi ng doktor ay dahil daw yun sa matinding kalungkutan sa biglaang pagkawalan ng asawa na hindi nito nagawang tanggapin kaya pati ang isipan nito ay muntik nang bumigay. Dumating ito sa punto na halos pati siya ay hindi na nito nakilala at nagawa na siyang saktan ng pisikal. Takot na takot siya noon kasabay ng halos pagdurog sa puso niya habang hinahayaan itong saktan siya ng walang humpay. Baka kasi iyon ang makakapagpagaan sa kalooban nito at umasa siya na baka iyon din ang paraan upang bumalik ito sa dati at lumaban sa buhay para sa kanilang dalawa. Halos mawala na siya noon ng malay dahil sa bagbog na natamo mula sa sarili niyang ina nang dumating si Missy, ang best friend niya. Pagkatapos noon ay nagising na lang siya na nasa loob ng hospital na masakit at punong-puno ng pasa at galos ang buong katawan. Ang nanay niya ay nasa isang sulok at walang humpay sa pag-iyak. Habang ang mga kamay nito ay may tol at inaalalayan ng 2 lalaking nakaputing uniforme. Pinigilan niya ang mga ito at nakiusap na huwag dalhin ang ina dahil alam niyang hindi nito iyon ginustong gawin sa kanya pero ang ina na mismo ang nagboluntaryong ipagamot ang sarili. Aaminin niya ng mga sandaling iyon ay sumagi sa isip niya na sana ay nawala na rin siya ng buhay upang makasama ang kanyang tatay.
Para hindi na niya makita pa ang pagdurusa ng kanyang ina at para hindi na rin maranasan ang matinding paghihirap ng buhay nila, pero mahal na mahal niya ito at hindi niya magagawang iwan. Handa siyang magsakripisyo para rito at gagawin ang lahat para gumaling ito at bumalik sa dati, kaya niyang tilsin ang lahat para sa kanya, para sa ikagagaling nito kapalit man noon ay ang pagdurusa ng puso't isipan niya. Pagkalipas ng mahigit 1 taon ay tuluyan nang naka-recover ang kanyang ina. Kahit nadama pa rin niya ang matinding pangungulila nito sa kanyang ama ay pinipilit nitong paglabanan iyon. Muli itong nagtrabaho bilang cook sa isang kilalang restaurant upang makapagpatuloy siya sa pag-aaral. At ngayon nga ay 3rd year college na siya sa kursong accountancy pero dahil nitong mga nakaraang buwan ay madalas ang pagsakit ng tiyan ng ina ay pinagpahinga muna ito ng kanyang amo. At dahil doon ay kinailangan niyang pagsabayin ang pag-aaral at trabaho. Sa umaga ay nag-aaral siya at sa hapon naman ay trabaho. Crew siya sa isang fast food chain at kumikita ng maliit na halaga na kung tutuusin ay kulang na kulang pa sa pang-araw-araw nilang gastusin mag-ina. Pero kayang-kaya niya yun tiisin lalo na't 1 taon na lang ay gagraduate na siya. Lahat ng sakripisyo at paghihirap nilang mag-ina ay alam niyang malapit nang matapos sa oras na makapagtapos siya sa pag-aaral. Maaliwalas ang mukhang nagtungo siya sa kusina at nagluto ng almusal. Pagkatapos ay maglilinis naman siya ng bahay bago maghanda sa pagpasok, hanggat maaari ay ayaw muna niyang gumawa ng kahit na anong gawaing bahay ang kanyang ina. Hindi pa naman ito katandaan pero parang napakaraming taon ang dumagdag sa itsura at pangangatawan nito at natatakot siya na may mangyaring masama dito kapag napagod. Maliit lang naman ang bahay nila kaya't kayang-kaya niya nang isingit sa oras niya ang lahat ng gawain dito. Napatingin siya sa oras ng eksaktong may kumatok sa pinto. "Ready ka na ba?" tanong ni Missy, nakasuot na ito ng uniforme. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob at walang palem na diretsyong umupo sa luma nilang sofa. "Ready na, magpaalam lang ako saglit kay nanay." Sabay silang pumapasok sa nag-iisang university dito sa bayan nila. Pareho silang accountancy student pero ito ay aminadong napilitan lang sa kursong iyon. Gusto kasi nito ay sa PMA mag-aral pero matindi ang pagkontra ng mommy nito at walang nagawa ng sapilitang isabay sa kanya sa pag-enroll noon. Pagkatapos magpaalam kay nanay ay sabay na silang lumabas ng bahay, pumara si Missy ng tricycle at as usual, ito na naman ang magbabayad ng pamasahe nila, pwede naman kasi nilang lakarin hanggang university pero may iniiwasan itong madaanan nila. Finally, 1 linggo na lang bakasyon na, ani Missy habang papasok sila sa hallway ng eskwelahan. Summer na naman, excited na, sa mga outing. Ngumiti lang siya at saglit itong sinulyapan. "Sama ka sa, may family outing kami next weekend." Excited na paanyaya nito na mabilis niyang tinanggihan. "Hindi pwede, start na ng OJT ko next week kaya every weekend lang ako makakapag-whole day sa trabaho. At kailangang matapos ko ang OJT sa bakasyon para hindi maapektuhan ang trabaho ko sa susunod na pasukan." Speaking of next school year, sabi ni Daddy ay siya na raw ang bahala sa tuition mo, anito habang tinataas pa ang kilay. "So pwede ka na siguro mag-lie low kahit konti sa trabaho." Hindi na siya nagulat sa sinabi nito. Matagal na siyang nakakatanggap ng tulong mula sa pamilya nito at madalas ay kahit hindi siya humingi ay kusa nilang ibinibigay sa kanya kaya minsan ay nahihiya na siya kahit ang lumapit sa mga ito. Ang daddy kasi nito ay isang abogado at ang mommy naman ay isang elementary teacher. Dalawa lang silang magkapatid pero ang kuya nito ay matagal nang tapos sa pag-aaral at kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman maalwan ang buhay nila financially. At ang pamilya nito ay maituturing na isang huwaran na minsan ay hindi niya maiwasang kainggitan. Maliban sa hindi pagsang-ayon ng mga ito sa kursong gusto talaga ni Missy ay napaka-supportive ng mga magulang nito sa kanya sa lahat ng bagay. Hindi niya nga alam kung mayroon pang dapat alalahanin ito sa buhay. Pakisabi kay Tito Samuel, "Salamat pero nakapag-ipon naman na ako ng pang-tuition ko at ibabayad ko na agad, yun ng advance para malaki ang makuha kong discount." "Ano ka ba? Itabi mo na lang yun para sa miscellaneous. Marami pa tayong pagkakagastusan bago makagraduate." Nakataas ang 1 kilay na sa saad nito. Alam niyong malinis na naman ito kapag hindi niya iyon tinanggap pero sobra-sobra na kasi ang naitulong ng mga ito sa kanilang mag-ina. Magpaliwanag na sana siya nang may maalala ito.
Siya nga pala, may dumating na balikbayan box galing kay Kuya Luke at may ipinabibigay siya sa'yo. Ngumiti ito at nakangising itinaas ang isang kilay. Bahagya siyang natawa rito, ang tinutukoy nito ay ang nag-isa nitong kapatid na matagal nang inirereto sa kanya. Mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin naaalis ang idea nito na magkakagustuhan sila nito na alam naman niya na parang kapatid na rin ang turing sa kanya at walang ibang ibig sabihin ang pagiging mabait nito dahil mabuti talaga itong tao. Sabay na tayong umuwi mamaya, ha? Excited na suhestyon nito. Napatango na lang siya bilang pagsang-ayon, alam naman niya na hindi ito mapapukali hanggang hindi nakikita ang bigay sa kanya ng kuya nito na hindi niya alam kung ano ba ang ini-expect nito na pwedeng ibigay sa kanya. Samantalang, karaniwan naman na mga gamit lang ng pambabae tulad ng kung anong meron ito ang ibinibigay din sa kanya. Pagkatapos ng klase ay agad siyang niyaya ni Missy sa bahay nila. As usual, doon na rin siya manananghalian. Mabuti na lang at wala na silang klase sa last subject dahil maaga silang pinag-exam ng professor nila dahil may seminar daw ito na pupuntahan. Pagdating sa bahay nila ay agad nitong binuksan ang malaking balikbayan box na mukhang hindi pa nila nagagawang tingnan ang lahat ng laman, pero bago pa nito mahalungkat ang loob ng box ay narinig na nila ang boses ng mommy nito mula sa loob ng kusina na tinatawag ang pangalan nila. Agad naman nilang tinungo yun at naabutan ang nakangiti nitong mommy habang ibinababa sa mesa ang hawak nitong plato. "Mommy, wala kang pasok?" tanong ni Missy habang papalapit dito at humulik sa pisngi. Bumati din siya rito at inimbitahan siyang maupo. "Umuwi lang ako sandali dahil may nakalimutan ako. At lunch na rin naman kaya ako na ang nagluto." Sanay na siya sa bahay ng mga ito kaya kahit papaano ay komportable na rin siyang kumilos doon. Mula pa elementary ay magkaklase na sila ni Missy at ayon sa kanilang mga ina ay hindi na raw sila napaghiwalay mula nang unang araw silang magkatabi sa classroom. "Saka may good news ako." Anito na tila excited na nakatingin kay Missy habang nilalagyan sila ng pagkain sa plato. Worry naman baliwala kay Missy ang reaksyon ng ina na bahagyang interes lang ang itinugon dito. "Ayaw mong malaman?" tanong nito na yumarko ang isang kilay na nakatitig ang mata sa anak. "Ano ba, yun, ma? Pa-suspense ka pa kasi," natatawang sagot ni Missy pagkatapos ay sumenya sa kanya na kumain na bago isubo ang kotsarang puno ng laman. "Pupunta lang naman tayo sa US in 2 weeks at pagkatapos noon ay kasabay nating uuwi rito si Luke." Napatayo siya nang biglang mabulunan si Missy dahil sa pagkabigla sa ibinalita ng mommy nito. Isa kasi iyon sa pinapangarap nito noon pa. "Totoo ba yan, ma?" Kinikilig na tanong nito pagkatapos uminom ng tubig. Nakangiti naman tumango ang mommy nito pagkatapos ay idinetalye rito ang nakatakdang pagbabakasayon sa ibang bansa. Pagkatapos mananghalian ay nanatili pa siya roon ng halos 1 oras at nakipagkwentuhan sa kanilang dalawa. Bago siya umalis ay ibinigay sa kanya ni Leia ang 2 malaking box na bigay ni Luke na hindi na nagawang siyasatin ni Missy dahil sa sobrang excitement sa kanilang pagbabakasayon. Pag-uwi niya sa bahay ay hinintay niya lang makakain ang kanyang ina pagkatapos ay pumasok na siya sa trabaho. "Mira, may phone call ka, emergency yata, bilasan mo." Napalingon siya sa store manager nila na papalapit sa kinaroroonan niya habang inilalapag niya sa dining table ang additional order ng isang customer. "Ako narito, bilasan mo." Muling utos nito habang kinukuha sa kamay niya ang hawak niyang food tray. Napatango naman siya at agad na lumapit sa kinalalagyan ng telepono. Hindi na muna niya inintindi ang biglang pagkabog ng dibdib dahil sa nakitang pag-aalala sa mukha ng manager nila kahit na puno ng pagtataka ang isipan niya kung sino ang maaaring maghanap sa kanya sa oras ng trabaho. Hello, Mira, si Aling Cynthia ito, isinugod namin dito sa ospital ang nanay mo. Bilasan mo, pumunta ka na rito." Ano pong nangyari kay nanay?" Nauutol na tanong niya. "Sige pupunta na po ako riyan." Natatarantang sambit niya na hindi na hinintay ang sagot sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay na ibinaba niya ang telepono saka nagmamadaling kinausap ang manager na hindi niya namalaya na nasa tabi na pala niya. "Sige na, puntahan mo na ang nanay mo, bumalik ka na lang dito kapag maayos na ang kalagayan niya." "Maraming salamat, ma'am, mauuna na po ako." Lakad-takbo ang ginawa niya pagkababa ng jeep. Hindi na niya nagawang magpalit ng uniform dahil sa sobrang kaba at takot na lumulukob sa dibdib niya. Habang wala rin humpay ang dasal na sana ay maayos pa rin ang kalagayan ng kanyang ina kahit na malaki ang hinala niya sa totoong kalagayan nito.
Lumapit agad siya kay Aling Cynthia na nasa bapana ng pintuan ng ospital na tila sadyang naghihintay sa pagdating niya. Aling Cynthia, ano po ang nangyari? Nasaan po si nanay? Hinihingal na tanong niya nang tuluyan nang makalapit dito. Nasa emergency room pa ang nanay mo, dadalan ko sana siya ng prutas kanina nang madatnan ko sa loob ng banyo niyo na nagsusuka ng dugo. Baka sa tinig nito ang takot at pag-aalala. Mabuti na lang at naisipan ko na kumustahin siya kanina dahil bigla siyang nawala ng malay pagdating ko, nakagat niya ang labi habang tuloy-tuloy na pumapatak ang mga luha. Hinawakan siya nito sa braso at iginiya papunta sa emergency room. Nakasarado pa ang pinto nito kaya nanatili sila sa labas ng kwarto. Pinaupo siya ni Aling Cynthia sa mahabang upuan habang tinatapik nito ang balikat niya. Halo-halong kaba at pagkabalisa ang tanging bumabalot sa buong pagkatao niya ngayon habang hinihintay kung ano ang kalagayan ni nanay, bakit siya samuka ng dugo. May kinalaman ba ang pangangayayat nito? Wala siya nagawa kundi ang maghintay at umusal ng dasal, sa kalagayan ng kanyang ina ay siya lang ang tanging masasandigan niya. Magkasalikop ang mga kamay niya habang kagat-kagat ang labi ng mapaangat ang tingin niya sa bumukas na pinto ng emergency room. Agad siyang tumayo at sinalubong ang doktor na unang lumabas doon. "Dok, kumusta po si nanay?" Tiningnan muna siya nito saka ibinalik ang mata sa hawak na clipboard at sandaling nagsulat doon pagkatapos ay iniabot iyon sa kasunod nitong nurse saka muli siyang hinarap. Sa ngayon ay nagpapahinga ang nanay mo and positive naman ang response niya from our initial treatment. But she needs to undergo biopsy test for accurate diagnosis. And I recommend to confine her for at least 3 days for proper monitoring. Tumanggo-tango siya habang pinakikinggan ang mga sinasabi ng doktor. Kahit papaano ay lumuwag ng konti ang paghinga niya. Pero hindi pa rin siya mapapanatag hanggang hindi malalaman ang dahilan ng pagbabago ng katawan nito at ang mga sintomas na madalas nitong maramdaman nitong mga nakaraang buwan. Pagkatapos ilipat ina sa isang ward ay nakiusap siya kay Aling Cynthia na maiwan muna siya sandali upang magbantay dito. Kailangan niya muna umuwi sa bahay upang kumuha ng mga damit at ilang gamit na kakailanganin dito sa ospital habang naka-confine ito. Si Aling Cynthia ang kapitbahay nila na malapit sa nanay niya at siya rin ang madalas na napaghahabilinan niya rito tuwing nasa school siya o trabaho mula nang magkasakit ito. Mabilis siyang nag-impake ng ilang mga gamit at bumalik din agad sa ospital. Naabutan niya si Aling Cynthia na inaayos ang kumot ng kanyang ina na mahimbing na natutulog. "Aling Cynthia, maraming salamat nga po pala sa pagdala kay nanay dito sa ospital," aniya. "At kung hindi niyo po siya binisita kanina ay baka mas malala ang nangyari sa kanya." "Nako, walang anuman iyon, Mira, sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo rin lang naman magkakapit bahay." Sabi nito pagkatapos ay kumuha ng tinapay na binili ko sa labas. "O paano yan, may trabaho ka pa yata, kung gusto mo ay ako muna ang magbabantay sa kanya at mamayang gabi ka na lang dito. Wala naman akong masyadong gagawin sa bahay kaya pwede ako humalili sa'yo sa pagbabantay kay Linda." Nagpaalam na po ako sa manager ko na hindi muna papasok. Naiintindihan naman po niya at pwede raw ako bumalik kapag maayos na si nanay, nakangiting sagot niya. Tumanggo-tango ito, "Sigurado ka ba? Ay ang inaalala ko kasi ay pambayad mo rito sa ospital. Alam mo naman na wala rin ako pwede itulong sa iyo pagdating sa pera kaya maitutulong ko lang ay bantayan si Linda habang nasa trabaho ka. Kung absent ka sa trabaho ay baka mas lalo kang mamumroblema sa pambayad dito." Napatigil siya sa pagtitiklop ng damit at tumingin dito, ngayon niya lang naalala ang tungkol sa magiging bayarin at gastusin. Ang sabi ng doktor ay 3 araw kailangang manatili rito ng nanay niya. Pati ang mga kailangang laboratory test ay malamang na malaking halaga rin ang kakailanganin. Napakagat siya ng labi at tiningnan ng maputlang mukha ng ina na mahimbing na natutulog. "May konti naman po akong naipon, sapat pa po siguro, yun para sa gastusin namin dito. Ikaw ang bahala, basta, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin kung kailangan mo ng tulong sa pag-aalalaga sa nanay mo, ha?" Nakangiting sambit nito na baka sa mukha ang awa habang nakatingin sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya saka tumayo. "Siya, maiwan na muna kita kung hindi ka pa babalik sa trabaho pero babalik ako bukas ng maaga." Tumanggaw siya saka muling nagpasalamat dito bago tuluyang lumabas ng ward. Naiwan siyang tahimik na pinagmamasdan ang mapotla at payat na mukha ng ina. Ang mukhang dati marami ang humahanga dahil sa taglay na kagandahan,
Pati ang magandang hubog ng katawan nito noon ay hindi na rin mababakas ngayon. Mabilis siyang tumayo at lumapit dito nang marahan nitong gumalaw. Mira, Nay, nandito po ako. Umupo siya sa tabi nito at ginagap ang kamay nito. May masakit po ba sa inyo? Sandali lang, tatawagan ko lang ang doktor. Walang masakit sa akin, anak, nasan ba tayo? Tanong nito habang inilanga ang mga mata sa paligid. Tinulungan niya itong bumangon at marahang isinandal ang likod sa yulunan ng kama. Ikinwento niya rito ang nangyari maging ang sinabi ng doktor. Kausapin mo ang doktor, baka pwedeng sa bahay na lang ako magpahinga. Wala tayong pambayad dito. Nag-aalalang utos nito na akmang babangon mula sa pagkakasando. Maagap niya itong pinigilan at hamarang sa harapan nito. Hindi pwede, Nay, sabi ng doktor ay kailangang i-monitor ka na ilang araw dito para malaman natin kung ano ang dahilan ng pagsuka mo ng dugo, pati na rin ang madalas na pagsakit ng tiyan mo, dapat natin maagapan kung anuman, yan. Pero saan tayo kukuha ng pambayad dito? May naipon pa naman po ako at siguro ay sisipat na, yun. Saka may trabaho naman ako kaya, huwag ka nang mag-alala at huwag nyo nang isipin ang pambayad dito. Ako na po ang bahala roon, ang kailangan nyo na lang po gawin ay magpahinga at sumunod sa sasabihin ng doktor para mabilis ang paggaling nyo, sabi niya na pilit pinatatag ang boses. Kailangan niyang ipakita at iparamdam dito na kaya nilang lampasan ang pagsubok na ito kahit siya mismo ay gusto ng panghinaan ng loob sa sitwasyon nila. Ang mahalaga ay gumaling ito at bumalik ang dating lakas. Pero para sa pag-aaral mo ang perang iyon, paano kung magpatingin muna ako sa albularyo? Baka may nakain lang ako na nakasama sa tiyan ko, Nay, mas mabuting hintayin na muna natin ang findings ng doktor. Wala naman masama sa suggestion niyo pero mas mapapanatag ang loob ko kung doktor mismo ang magsasabi ng kung ano man ang sakit mo at hindi albularyo. Pangungumbinsi niya rito. Hayaan niyo at pagkalabas niyo rito ay didiretso tayo sa albularyo na sinasabi mo. Lumingon siya nang walang narinig na sagot mula rito, nasalubong niya ang malungkot na mga mata nitong lampasan ang tingin sa mukha niya, nilapitan niya ito at hinawakan ang kamay. Dapat ako ang nag-aalaga at nag-iintindi sa iyo pero baliktad ang nangyayari asterisk. Maaalagaan mo naman ako pag galing mo, di ba? Nakangiting putol niya sa sasabihin nito. Kaya huwag ka nang mag-alala pa para mabilis kang gumaling, sa ngayon ako muna ang bahala sa... Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bigla nitong iniangat ang katawan sa pagkakasandal at yumuko kasabay ng pagbukas ng bibig nito at inilabas ang napakaraming dugo. Humahanggaw siyang lumabas para tumawag ng doktor, agad naman pumasok sa loob ng ward ni Aling Linda ang doktor na kausap niya kanina kasunod ang isang nurse. Sa lakas ng kaba ng dibdib niya ay halos hindi niya na maunawaan ang mga nangyayari sa loob ng kwartong iyon at tanging mainit na likido na patuloy na naglalandes sa mga pisngi niya ang tanging nararamdam niya ng mga sandaling iyon. Gusto niyang pumikit o tumalikod dahil sa takot na lumulukob sa buong pagkatao niya habang pinapanood ang ina na hirap sa pagduwal ng mapulang likido. Parang dinudurog ang puso niya sa nakikitang paghihirap nito. Napatikip na lang siya sa bibig at tuluyang tumalikod nang hindi na makayanan pang pagmasdan ang kanyang ina. Bakit biglang nangyayari ito? Noong isang linggo lang ay bumubuti na ang kalagayan niya pero bakit ngayon ay parang malubha na ang kalagayan niya? Ngayon niya lang ito nakita na samuka ng dugo, hindi kaya matagal nang nangyayari iyon na hindi nito lang sinasabi sa kanya. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras ay lumabas ang doktor na agad naman niyang nilapitan. Dok, mahinang tawag niya. Si nanay po, bakit po ganoon karami ang dugong lumalabas sa kanya? Tumingin ito sa kanya na bahagyang napailing. I've examined her thoroughly and based on the symptoms na ipinapakita niya, the possible cause is stomach problem. Pero hindi iyon literal na sakit lang ng tiyan, maraming factor to be considered, and causes of vomiting of too much blood is really disturbing. Sa ngayon ay bantayan mo munang mabuti ang mother mo habang hinihintay natin ang test results and call the nurse if anything happens. Pagkasabi noon ay nagpaalam din agad ito, pinahid niya muna ang luha bago muling pumasok sa loob ng ward. Iniwas agad ng kanyang ina ang tingin nang makita siya nito at pasimpleng pinahid ang mga luha. Nilapitan niya ito at tinanong kung kailan pa nito iyon nararanasan pero hindi ito sumagot at sinabing gusto na munang magpahinga. Walang nagawa si Mira nang talikuran siya nito, at hindi rin niya ito pinilit kung ayaw pa nitong pag-usapan ang tungkol dito. Natatakot din kasi siya na baka mas lalong makasama rito na pag-usapan iyon.
Pero hindi niya maiwasang mas lalong mag-alala nang hindi niya makita rito ang takot o ang pag-aalala pagkatapos ng nangyari. Tila ordinaryo lang dito ang nangyari sa ipinapakitang pambabalewala nito gayong siya ay halos hindi na makahinga sa pagkagulat at takot. Lumipas ang 2 araw, hindi na nagawang pumasok ni Mira sa trabaho pati na ang OJT ay ipinagpaliban na rin niya muna. Kahit pa pumupunta roon si Aling Cynthia upang pagpapahingahin siya at upang makauwi sandali sa bahay ay hindi pa rin niya magawang iwan ang ina. Lumabas siya sa ward upang hintayin ang doktor, ngayon daw kasi lalabas ang biopsy result at iba pang laboratory test nito. Matyaga siyang naghintay sa nursing station hanggang sasabihan siya ng nurse na maaari na siyang pumunta sa klinik ni Dr. Santiago. Pumasok siya sa puting pinto pagkatapos niyang marinig ang sagot mula sa loob. Naabutan niya ang doktor na tutok ang mga mata sa ilang papel na nasa ibabaw ng mesa nito, sinulyapan siya nito at inanyayahan na maupo sa harap ng mesa niya. Pagkalipas ng halos 1 oras ng pakikipag-usap dito ay nanlalambot siyang lumabas ng klinik nito. Ilang beses niyang pinahid ang luhang ayaw tumigil sa pagpatak sa mga pisngi, ilang beses din siyang umiling at impit na amlayak dahil sa masamang balitang hatid nito. Your mother has a stage 3 colon cancer. Halos iyon lang ang paulit-ulit niyang narinig habang kausap ang doktor at ipinaliliwanag ang paraan ng posibleng paggaling ng kanyang ina. Diyos ko, saan ako kukuha ng 300,000 piso para sa operasyon ni nanay? Bumuga siya ng hangin habang nakatanaw sa bintana, tumangala siya at mapait na ngumiti, bakit si nanay pa? Nawala na nga si tatay pagkatapos ngayon ay may malubhang sakit naman si nanay. Gusto niyang magtanong kung ano bang kasalanan ang nagawa nila para danasin ang lahat ng ito, kung ang pang-araw-araw lang na pangangailangan nila ay kayang-kaya niyang gawa ng paraan at pagtrabahohan pero sa kalagayan nila ngayon ay parang gusto na rin niyang panghinaan ng loob. Pero hindi pwedeng wala siyang gagawin. Kahit anong mangyari ay lalaban ko si nanay. Bumalik siya sa ward at nagpaalam kay Aling Cynthia nang makita niya na nakatulog na muli ito. Mabuti na lang at kahit papaano ay may natitira pang mabuting loob na kapitbahay na handang tumulong sa kanila. Malaking bagay para sa kanila na may napag-iiwanan siya sa ina kapag kailangan niya itong iwan. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung sino ang pwede niyang lapitan para hingan ng tulong. Si Missy lang ang unang pumasok sa isip niya na pwedeng makatulong pero ayaw niya naman masira ang bakasyon ng pamilya nito na alam niya na kada rating pa lang sa Amerika. Isa pa ay hindi biro ang halagang kailangan niya ngayon. At kalabisan na kung iyon ang ihihingi niya ng tulong sa mga ito, huminga siya ng malalim at nag-umpisang maglakad kahit hindi alam kung saan siya dadalhin ng mga paa niya. Isa lang ang sigurado niya, kailangan maoperahan ang kanyang ina sa lalong madaling panahon upang hindi kumalat ng tuluyan ang kanser nito. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad hanggang sa natagpuan na lang ang sarili sa harap ng isang kilalang charity office. Nakipila siya sa karamihan ng mga taong nandoon na nagbabakasali rin na maaabutan ng tulong pero lumapit agad sa kanya ang isang staff upang sabihin na tapos na ang cut-off nila para sa araw na iyon at sinabihang bumalik na lang kinabukasan. Sa sunod na araw ay madaling araw pa lang ay bumalik siya roon pero ganoon na lang ang pagkadismaya niya ng napakahabang pila na ang naabutan at ang sabi pa ng ilan ay doon na rin sila natulog para lang hindi maabutan ng cut-off. Gusto niya na rin sana gawin yun pero hindi niya pwedeng iwan ang nanay niya na mag-isa sa ospital dahil hindi maaaring magbantay si Aling Cynthia sa gabi. Kaya ang ilang araw niyang pagbabaka sakali ng tulong ay nauwi rin sa wala. Halos 1 linggo nang nakakonfine si Aling Linda sa ospital dahil sa napapadalas at mayat-maya nitong pagsusuka ng dugo at hirap sa pagdumi kaya hindi siya mailabas. Inalalayan ito ng nurse habang nagsusuka ito, hindi niya matagalan nang makita itong nahihirapan kaya lumabas muna siya at tahimik na umiyak. Pakiramdam niya ay nauubos na siya at nawawalan na ng pag-asa, baliwala sa kanya ang pagod at puyat sa mga nagdaang araw na halos araw-araw siyang lumalapit sa mga charity kasabay ang halos walang tulog dahil sa pagbabantay naman sa ospital. Mahirap pero pilit siyang lumalaban dahil hindi niya alam kung hanggang kailan kakayanin ng katawan ng kanyang ina ang sakit niya. Bumalik siya sa bahay para maligo at labhan na rin ang ilang damit na iniuwi niya. Pagkatapos ay muli siyang kumuha ng mga damit sa cabinet na siya naman dadalhin pabalik sa ospital. Ito na ang naging routine niya sa halos 1 linggo, at hindi pa rin siya nakakabalik sa trabaho. Halos paubos na rin ang ipon niya sa dami ng gamot na kailangang bilhin.
patalikod na siya nang makapa ang isang papel sa ilalim ng huling damit ng kanyang ina na kinuha niya, napatigil siya at kinuha iyon, isang calling card at nakasulat doon ang pangalang Oscar Baltazar at nakasaad ang address ng isang kilalang kumpanya. Tinitigan niya ang pangalang iyon habang iniisip kung saan iyon narinig. Napakagat siya ng labi at kahit papaano ay nabuhayan ng loob ng maalala kung sino ay may-ari ng calling na iyon. Mabilis siyang nagbihis, bitbit ang isang backpack na laman ang mga damit nila ay tinungo niya ang address na nakalagay sa calling card. Sumakay na siya ng taxi para mabilis marating sa address na nakasaad sa calling card, pagkalipas ng halos 20 minuto ay narating na niya ang lugar. Agad siyang nagbayad pagkatapos itigil ng driver ang sasakyan sa tapat ng isang matayog na building. Huminga muna siya ng malalim bago lakas loob na pumasok sa loob at tinungo ang receptionist sa bakana ng building. "Good morning, ma'am," nahihiyang bati niya. Hinahanap ko po si Mr. Oscar Baltazar, pwede ko po ba siyang makausap?" Seryosong tumingin sa kanya ang babae, maganda ito at sexy sa suot nitong uniforme. Nakangiti ito noong una pero napansin niya ang pagtaas ng kilay nito na agad din naman binawi ng mapagawi ang tingin nito sa likuran niya sa ngumiti ng ubod ng tamis. "Yes, may I know your name please?" Malambing ang boses na tanong nito. "Almira Velacion," nahihiyang sagot niya. "May appointment ka ba?" "Wala po pero kailangan ko lang siyang makausap." Bahagya itong umiling at tila naaawa ang mga matang tumingin sa akin. "I'm sorry, Ms. Almi, you're looking for Mr. Baltazar." Napalingon siya nang marinig ang baritonong boses mula sa likuran niya, medyo napatingala pa siya dahil may katangkaran ito sa kanya. Ilang sandali niya itong tiningnan sa katumango. Tumingin ito sa receptionist sa katumango. "Follow me," ituturo ko sa iyo ang opisina niya, utos nito sa maautoridad na boses. Bahagya siyang napasulyap sa receptionist na nakamaang habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Siguro ay isa ito sa mga boss dito kaya walang nagawa ang receptionist upang pigilan ito na payagan siyang pumasok kahit na wala siyang appointment. Habang nasa elevator ay nakatingin lang siya ng diretsyo at pinapakiramdam ang lalaking katabi niya. Mukha pa itong bata na tingin niya ay 2 o 3 taon lang ang tanda sa kanya. Naka-plain gray t-shirt lang ito at maong pants pero maautoridad ang dating at boses. Sandali niya lang namasdan ang itsura nito at masasabi niyang kulang ang salitang gwapo para i-describe ito. Pero wala siyang panahon para pagtuunan ng pansin ang mga ganoong bagay. Napaka-importante ng pakay niya sa pagpunta rito at malaking aksaya sa oras para mag-appreciate pa siya ng kahit na sinong lalaki kahit gaano pa ito kagwapo. Isa pa ay mukha itong suplado, pero nagpapasalamat pa rin siya rito lalo na kapag nakausap niya si Mr. Baltazar. "Anong kailangan mo kay Mr. Baltazar?" Napatingin siya rito. Muntik pa siyang mapakislot ng halos echo ang boses nito. Personal po." Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bumukas ang pinto ng elevator at sumenyas ito na mauna na siyang lumabas. "The third door on the right," anito na medyo nakangiti na ngayon. "Tell him, you were assisted by Mateo." Napatango-tango siya saka nagmamadaling tumalikod, pero napakunot ang noo niya at agad din napaharap muli rito nang may maalala. "Maraming salamat po pala, Sir Mateo," matamis ang ngiting sambit niya sa katuluyang tumalikod. "Yes," tanong sa kanya ng isang lalaki na kung hindi siya nagkakamali ay nasa 50 na ang edad, itinigil nito ang ginagawa sa katiningnan siyang mabuti, agad naman niya itong nakilala. Ang lalaki naman ay bahagyang kumunat ang noo na tila inaalala kung saan siya nakita. "Good morning po sir, ako po si Almira Velacion, baka naaalala niyo pa po ako," nahihiyang pakilala niya rito. "Velacion," sambit nito na sandaling yumuko. "Oh, I remember, ikaw, yung anak ni Melvin, tama?" Ngumiti siya sa katumango. "Opo, sir, ako nga po." "Halika, maupo ka, anong kailangan mo, hiya? Kumusta na kayo? Ang nanay mo?" Sunod-sunod na tanong nito, nahihiyang pinaglapat niya ang mga labi sa kanakangiting umupo sa sofa na itinuro nito. "Pasensya na po kayo kung nakaabala ako sa inyo, ang totoo po kasi ay nagbabakasali lang po ako na matutulungan niyo ako sa kalagayan ni nanay." Nahihiya man ay pinilit na niyang lakasan ang loob na sabihan agad ang pakay niya rito. Dahil noon pa man ay palagay na ang loob niya rito ay sinabi na rin niya ang totoong kalagayan nilang mag-ina. Mataman itong nakinig sa kanya pagkatapos ay tumanggaw tanggang bumalik sa mesa nito.
May charity foundation ang kumpanyang ito at matutulungan kitang ailapit ang kailangan mo. But I cannot assure you na mako-cover up ang lahat ng expenses hanggang sa operasyon sa nanay mo. But I can help you with other foundation na alam ko. But it's not guaranteed, depende kasi yun sa pondo ng mga foundation at sa dami ng nakapila. Malapad ang ngiting napatangu-tangu siya, kahit papaano ay nabuhayan siya ng loob sa mga sinabi nito. Maraming salamat po, Sir Oscar, malaking tulong na po sa amin ang kahit na anong pwedeng magawa ng foundation na, yun. Pasensya na po talaga kayo, wala na po kasi talaga akong alam na pwedeng malapitan kaya kinapalan ko na ang mukha na lumapit sa inyo, paliwanag niya. No worries, naging mabuting kaibigan ko ang tatay mo noon at sinabi ko sa kanya na nakahanda akong tumulong sa inyo sa abot ng makakaya ko. Hindi ko na nga lang nagawang dalawin kayo pagkatapos ng libing ni Ernesto dahil masyado akong naging abala sa trabaho rito at sa ibang bansa. Actually, kararating ko lang last week and hopefully ay makapag-stay na ako rito for good, nakangiting pahayag nito. By the way, buti pinapasok ka rito, medyo mahigpit ang security ng kumpanya. Muling naalala niya ang lalaking tumulong sa kanya. Pinapasok po ako ni Sir Mateo. Mateo. Kumunat ang noo nito na tila nagtataka. Magkakilala kayo. Ang totoo po ay kanina ko lang siya nakilala. Narinig po niya na hinahanap ko kayo at tinulungan niya akong makapasok dito, kiming paliwanag niya. Unti-unting nawala ang kunot sa noo nito saka tumanggo-tango at binaliwala ang sinabi niya. Muli itong yumuko at kinuha ang isang maliit na booklet. Nagsulat ito roon saka inabot sa kanya ang isang piraso ng tseke. Here. Gamitin mo ito para sa ibang expenses nyo, mamaya ay dadalaw ako sa hospital. Tatapusin ko lang ang trabaho ko. Napakagat siya ng labi at dahan daw ang kinuha ang take. Hindi ko po ito tatanggihan, sir, pero hayaan nyo po at babayaran ko rin po ito paunti-unti. Umiling ito saka tinapik ang kamay niya. Don't worry, hindi mo naman kailangang bayaran, yan, tulong ko, yan sa inyo. Yumuko siya at kinagat ang labi para pigilan ang mapaiyak. Maliban kay Aling Cynthia ay hindi na niya alam kung kailan siya nakaramdam ng malasakit mula sa ibang tao. Huwag kang mag-alala, Almira, gagawin natin ang lahat para matulungan ang nanay mo. Tumunghay siya at naluluhang nagpasalamat dito. Magaan ang loob at nakangiting lumabas siya ng opisina. Pagdating sa labas ay maayos niyang ipinasok sa loob ng bag ang zekeng ibinigay sa kanya ni Mr. Baltazar. Dadaan muna siya sa palengke upang bumili ng prutas. Pagkalabas niya ng building ay naaga ng pansin niya ang batang babae na malakas na tumatawa habang iwinawagayway nito ang dalang sampagita. May kausap itong lalaki na nakatalikod sa gawin niya. Madungis ang bata pero maaliwalas ang mukha nito na tila hindi alintana ang hirap ng buhay. Katunayan ay nakakadala ang halakhak nito na parang nakakawala ng problema. Rinig niya na binibiro nito ang lalaki, siguro ay para bilhan ito ng mga tindang sampagita. Salamat, kuya, ha. Alam mo, lalo kang pumupugi habang tumatagal lalo na kapag pinapakyaw mo ang mga tinda ko. Sus, bolero ka talaga, kumain ka na ba? Napatingin siya sa lalaki dahil pamilyar ang boses nito. Napangiti siya nang makilala ito at tahimik na pinagmasdan ang dalawa. Hindi pa nga, Kuya Pogi, sagot nito na humawak pa sa tiyan. Pero hindi ako magpapalibre sa, yung ngayon kasi kailangan ko nang umuwi. Nag-promise ako kay Bunso na ibibili ko siya ng Jollibee at siguradong hinihintay na niya ako. Ganoon ba? Okay, mag-ingat ka at dumiretso na ng bahay, baka mapasabit ka na naman sa mga tropa mo, natatawang paalala nito. Heto, idagdag mo sa pambili mo ng Jollibee para meron ka na rin at ang mama mo. Nakita niyang inabutan ito ng 500 piso na ikinalaki ng mga mata ng bata. Umiling ito at nag-atubiling tanggapin pero sa huli ay tinanggap na rin iyon sa pamimilit na rin ng lalaki, nakipag-high five pa ito sa bata bago siya tuluyang tinalikuran. Nakangiti pa rin siyang nakamasid dito habang sinusundan nito ng tingin ang papalayong bata, hindi niya napansin na nakatitig na pala siya rito at hindi na malayan nakaharap na niya ang binata. Napapitlag siya nang ipinitik nito ang daliri sa harap niya habang bahagyang nakayuko upang magpantay sila, napalunok siya at nahihiyang napakurap. Okay ka lang, miss? Nakangiting tanong nito na titig sa kanya. Sorry po, may naalala lang ako, dahilan niya habang pilit na itinatago ang pagkapahiya. Niece,
Lagi ko nang naririnig, yan, makahulog ang saad nito. Pakiramdam niya ay lalong nag-init ang mukha niya. Ano kaya ang ibig nitong sabihin? Baka akalain nito na pinagpapantasyahan niya ito. Paano ba naman hindi nakatulala siyang nakatitig dito habang nakangiti? Sa gwapo at tangkad nga naman ito ay hindi malayong gawin leon ng sinumang babae na makaharap nito. Dagdag pa ang nakakahalina nitong ngiti, napalunok siya at nag-iwas ng tingin, maya-maya ay tumikim siya sa kapilit ng umiti. Gusto ko lang po sana na magpasalamat, doon sa kanina, nahihiyang pag-iiba niya ng usapan, pinaglapat nito ang mga labi habang napataas ang kilay at pinipigilan ang ngiti. Yun ba? Sorry pero hindi ako tumatanggap ng basta salamat lang. Ho, anong ibig mong sabihin? Okay, ganito kasi, anito na bahagya pang tumangalan at tila naglisip habang nakapamiwang ang dalawang kamay. First, ang bata ko pa para ay po. Second, hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Third, nagugutom na ko, pwede na sigurong bayad ang isang merienda total mukhang mission accomplished ka naman. Dagdag nito na itinaas-taas pa ang kilay, napakagat siya ng labi habang pinag-isipan ang sinabi nito, mukha naman itong mabait at magaan ang loob niya rito kahit na medyo may pagka-presko. Okay, pero baka hindi ka kumakain sa mumurahin. Don't judge me. Kahit anong pagkain, tinatanggap ng tiyan ko. Maagap na sagot nito na komandat pa sa kanya, napaawang na lang ang bibig niya at bahagyang kumunot ang noo habang pinagmamasdan ito nang tumalikod ito at naunang maglakad.